So kahapon mga kababayan, nag-trending po itong quote card nito ni VP Sara. May logo po dyan ng News 5. Sabi po sa quote card na yan, mga Lenny supporters pa yan tignan mo, pumapalakpak sila sa akin. Sabi po daw yan ni Vice President Sara Duterte. So, ano pong ibig sabihin yan? Ako po, sa tingin ko, nag-assume lang si VP Sara na mga Lenny supporters po yung pumalakpak, no? Kasi kung ako po ang tatanungin nyo, wala pong Lenny supporter or kakamping na papalakpak or susuporta po sa mga Duterte or sa mga DDS or sa kampo nila. Yan po ang observation ko sa mga kakamping. Wala pong ganun. Dahil alam po namin kung anong naranasan ni Atty. Leni Robredo noong nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Kung ano yung grabing ginawa ng mga DDS, no, ng mga vloggers nila laban kay Atty. Leni Robredo. Sobrang dami pong pinakalat na fake news. Yung pinagbintangan siya na buntis at nagpalaglag sa USA, pinagbintangan siyang kabit ng congressman, pinagbintangan siyang NPA, pinagbintangan yung bayaw niya na D-Lord, no? Naandun po yung bayaw niya sa Naga, hindi naman niya nagtago sa ibang bansa. Nandun po yun sa Naga, kahit puntahan niyo po ngayon or bisitahin niyo po yung Facebook page, legally blind na po yung bayaw ni Atty. Leni Robredo. And kung involved po talaga yon, di matagal na po yung nakakulong. Sa panahon pa ni Duterte, dapat di po ba? So, pang-intriga lang po talaga at fake news po ang ginawa nila kay Atty. Leni Robredo. Kung maaalala nyo, yung mga pinagsasabi po nila Mocha Uson, nila Drew Olivar, talagang sokdulan, no? Sagad hanggang buto po, in my opinion, yung kabastusan. And para po sa akin, wala naman po silang valid reason, ano? Kontra lang po talaga sa Atty. Leni sa mga polisiya ni dating Pangulong Duterte. Hindi po siya na personal. Policies po yung kanyang kinokontra doon. And tama naman po sa Atty. Leni kasi ang kinokontra niya yung mga EG case, summary executions, at saka yung stand ni dating Pangulong Duterte na maka-China sa West Philippine Sea. Anyway, going back, no? Sabi dito ni VP Sara, pumalakpak daw po yung mga supporters po na Atty. Leni. Nag-assume lang po dyan si VP Sara in my opinion. Dahil ako po talaga naniniwala na walang kakamping or Leni supporter na papalakpak sa Duterte. Dahil hindi po namin makakalimutan yung ginawa nila kay Atty. Leni Robredo. So, sa akin lang, sana wag nang gamitin yung pangalan ni Atty. Leni Robredo at saka po yung mga kakamping, no? Para sabihin na may suporta sila. Walang ganun. Ang nakikita nga po natin ngayon, yung mga kakamping, yung mga yellow, sa Pangulong Marcos Jr. sumusuporta. Hindi po ba? Sa government, pro-government. At natuto po kaming tumanggap ng aming pagkatalo at rumespeto sa presidency ng nanalong Pangulo, which is President Bongbong Marcos Jr. And kami pa mismo ang kumukontra at lumalaban sa mga taong nambabastos at talaga namang below the belt kung magsalita laban sa Pangulo. No? At kami rin po mismo kasama nyo, mga loyalists at mga pro-Marcos na poprotekta sa presidency ni PBBM hanggang 2028. No? So, kay VP Sara, wala pong ganyan, VP Sara. Wala pong kakamping na papalakpak sa inyo at magpapakita ng suporta. Pakinggan nyo to mga kababayan, na alam nyo, kami mga kakamping, diba natalo kami. Katakot-takot na panlalait at pang-insulto ang tinanggap namin noong 2022, nung natalo kami. Tapos, ngayon, itong mga DDS na ito, nung sila ay yung mga leaders nila nasusukol, eto naman po yung banat nila sa mga kakamping. Pakinggan nyo po. Kumusta naman yung mga kakamping na galit kay BBM at ngayon ay isa na sa mga tagasunod niya? Yung mga kakamping na halos isuka o parang isumpa si BBM nung eleksyon na ngayon ay lapit na at nagpa-concert lang sa Malacanang ay talaga namang nawala ang dignidad, anong tawag, kredibilidad. Walang pinagkaiba sa isang aso na sumuka at after sumuka ikinain pa niya, di ba? Yan yung analogy na bagay sa inyong makakamping. Ang iingay sa social media pero sa totoong buhay, kumakain ng suka. Deserve. Ayun mga kababayan, no? So, wala kaming lulugaran. Yung natalo kami, tinanggap namin yung pagkatalo namin, ininsulto kami, tapos ngayon, nagpakita po kami ng suporta at tinanggap po namin ang aming pagkatalo at tumutulong kami sa gobyerno via Angat Buhay and Volunteerism. Ganon din sa Atty. Leni Robredo. Ito naman po yung banat nila sa amin.
na kami daw ay kesyo kumakain ng suka, na walang credibility. Ayan, narinig nyo naman po yung mga pinagsasabi niya. No? Matanong ko lang kayo mga kababayan, masama po ba na sumuporta sa nanalo? Illegal po ba na makiisa sa gobyerno? Meron po ba kaming tinatapakang pagkatao or karapatang pantao kung kami po ay rumerespeto at hinahayaan naming magtrabaho, magpakita ng kaya niyang gawin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. hanggang 2028? Kung hinahayaan namin siya na mag-iwan ng sarili niyang marka or legasiya sa bansa natin, yun po bang ginagawa namin yun ay nakakaapak po ba ng karapatang pantao para makaranas kami ng mga panlalait kagaya ng ginagawa nila ng mga DDS? Anong masama kung kami tumahimik, tumanggap ng pagkatalo, makiisa, makipagtulungan? Anong masama doon? Anong masama kung sinet aside natin yung nakaraan at tayo ay nagpo-focus sa kasalukuyan para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan? Ano pong masama doon? Anong masama kung mas iniintindi natin kaming mga kakamping and loyalists and pro-Marcos and pro-government? Anong masama kung mas iniintindi namin kung ano yung makakabuti sa bansa? Or baka kayo nagkakaganyan dahil masama ang loob nyo. Ang masama ay nasa inyo. Yung kasamaan ay nasa inyo. Dahil hindi kayo natutuwa na walang kakamping na sumasama sa inyo kapag kayo nagrarally. At hindi nyo kayang tanggapin at hindi nyo nagugustuhan na yung mga loyalist at mga kakamping magkakasama pa sa rally laban sa mga sinusuportahan nyo. Kaya kayo nagkakaganyan ng iinsulto at ng babastos sa amin dahil hindi nyo matanggap na hindi kayo makakuha ng suporta mula sa amin. At hindi mangyayari yon kahit kailan. Matalo man kami or manalo, hindi kami susuporta sa mga Duterte at sa kampo nila. Kahit anong mangyari. Inggit lang siguro kayo or hindi nyo matanggap or siguro nga inggit kayo dahil mas nakakakuha pa ng suporta si PBBM at mga loyalista mula sa aming mga kakamping at sa mga yellow. Siguro naiinggit lang talaga kayo at nasasaktan kayo dahil hindi nyo kayang makita yon. Nakikita nyo na yung mga kakamping at saka yung mga loyalists nagkakaroon po ng common ground at nagkakaisa sa common ground. Dahil pare-pareho kaming makabansa at maka-Pilipino. Na kahit meron kaming differences, pagdating sa bansa at sa kapwa namin Pilipino, nagkakaisa kami, nagsasama-sama kami. At yon ang hindi nyo kayang gawin. Yon ang wala kayo dahil makapolitiko lamang kayo. At maka-China. At yon ang totoo. So sige, insultihin nyo ng insultahin ng mga kakamping. Lait-laitin nyo. Sabihin nyo na para kaming aso na kumakain ng suka. Yan ang gusto nyo. Diyan kayo masaya. Wala kaming magagawa dyan. Pero ang hindi nyo mababago, kahit pa ilang beses kayo mang-insulto, hindi nyo mababago ang katotohanan na wala kayong makukuhang suporta mula sa amin, mula sa mga kakamping. Mas gugustuhin pa namin suportahan at samahan ng mga loyalists at si PBBM kesa sa inyo. Kaya kahit magparinig kayo na magparinig, mang-insulto kayo na mang-insulto, magparinig kayo na magparinig na kunwari sa tingin nyo, nag-a-assume kayo na pumapalakpak sa inyo mga kakamping. Imagination nyo lang yon. Guni-guni nyo lang yon. Walang mangyayaring ganun. At yon ang masakit na katotohanan para sa inyo. Hindi kami kakampi sa mga Pilipinong naging kakampi at tagapagtanggol ng China. Hindi kami kakampi sa mga pinuno at mga politikong pro-China na halos ipamigay na tayo sa China. Hindi mangyayari yon. So hanggang dyan lang kayo, hanggang ganyan lang kayo, hanggang ganyan lang ang kaya nyong gawin, manglait, mang-insulto, manakit ng damdamin. Pero hindi kayo magtatagumpay. Dahil hindi kayo makabansa, hindi kayo maka-Pilipino. Maka-politiko lang kayo at maka-China. So, good luck na lang dyan sa style nyo. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagbabago. Hindi nyo pa rin minumulat ang mga mata nyo. Ang dami ng nabulgar, ang dami ng nalaman, pero ganyan pa rin kayo.
Yun lamang mga kababayan, salamat po sa pakikinig. Sana po yung makapagbigay kayo ng inyong opinion, lagay nyo lang sa comment section. Ako lamang po talaga ay hindi na nakatiis sa mga pinagsasabi nila. Maraming beses na po akong nakarinig ng ganyan na sinasabi na kami parang mga aso, para kaming iba tinatawag kaming bayaran, or tinatawag kaming mga kumakain ng sariling suka. Sobrang daming gumagamit ng ganyang narrative laban sa amin, kaya pinatulang ko na po. Kaya naman, sasabihin ko sa inyo, kahit pa pumunta yung mga politiko nyo kay Atty. Leni Robredo, magpa-picture kasama si Atty. Leni Robredo, no? Gamitin ang pangalan ng Kakamping. Kahit pa ilang beses kayong bumanggit ng pangalang Leni Kakamping at magpakita kay Atty. Leni Robredo, as long as na mga DDS kayo, maka Duterte at maka China, hindi kayo makakakuha ng suporta mula sa mga kakamping. Yun lamang po, maraming salamat mga kababayan at nagkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.